Kinakailangan po nating magsagawa ng agarang laboratory test sa inyong anak upang matukoy ang sanhi ng kanyang karamdaman. Medyo may kamahalan po ang mga test na ating gagawin kaya mas mabuti po na handa kayo financially para hindi maantala ang gamutan sa inyong anak. Ito ang bungad ng doktor sa mag-asawang Lyndon at Danica Panganiban. Kabado at hindi maitatago sa kanilang mukha ang pag-aalala para sa kanilang anak. Opo, Dok. Please gawin niyo pong lahat. Pagalingin niyo ang anak ko. Pagmamakaawa ni Lyndon sa doktor, kahit alam niyang wala siyang kasiguraduhan kung saan kukuha ng pera na gagastusin para sa laboratory test na gagawin sa kaniyang anak. Pagkaalis ng doktor, nakatululang pinagmasda ng mag-asawang Lyndon at Danica ang kanilang kaisa-isang anak na si Celine na nakaratay sa hospital bed dahil sa hindi malamang sakit. Antok, pagod at gutom ang nararamdaman ng mag-asawa pero nanatili silang nakaupo sa tabi ng kanilang anak dahil ayaw nilang may masamang mangyari sa anak, lalo pa at bigla na lang daw itong natumba sa lupa noong nakaraang araw. Mahal, magpahinga ka muna. Ako na magbabantay kay Celine. Okay lang ako, mahal. Ako na magbabantay. Kanina ka pa lakad ng lakad makahanap lang ng pambayad dito sa ospital. Kaya magpahinga ka muna. Umiling bilang sagot si Lyndon sa asawang si Danica at hinaplos ang balikat ng pinakamamahal niyang asawa. Kahit mag-umaga ako magbabantay dito, okay lang. Responsibilidad kong alagaan kayo. Kaya sige na, magpahinga ka na muna. Wala nang nagawa si Danica nang pilitin siya ng kanyang asawa. May angking kagwapuhan talaga si Lyndon at ganoon din ang asawang si Danica, kaya bagay na bagay ang dalawa. At saka ganoon talaga kung mag-alaga si Lyndon sa kanyang mag-ina. Kung kaya niya lang buhatin lahat ng pagod para sa pamilya, gagawin niya. Hindi lang sila makaramdam ng pagod. Kaya nang maospital ang anak, tila bumagsak ang puso ni Lyndon sa sakit na nararamdaman. Mahal? Ano kasi, kaninang umaga, tumawag ang may-ari ng nirerentahan nating bahay. Ngayong linggo kailangan na nating mabayaran ng renta dahil kung hindi raw, may ipapalit siyang ititira. Hindi nakasagot si Lyndon sa balita ng asawa, pero ramdam niya ang mas lalong pagbigat ng problema. Gagawin natin yun ng paraan. Sige na, matulog ka na. Nakatira ang pamilyang Ibero sa Ginubotan, Albay, sa probinsya ng Bicol. Mula noon hanggang ngayon, na siyang pamilyado na ay doon talaga lumaki si Lyndon at hindi niya itatangging mahirap talaga ang buhay at isa sa mabigat na problemang pinagdaanan niya ay ngayon ang makita ang anak na nasa ospital. Habang tahimik na nagbabantay, ramdam ni Lyndon ang antok dahil sa alauna na ng madaling araw pero ayaw niyang matulog kaya saglit siyang lumabas ng kwarto upang bumili ng kape sa may hallway lang. Habang hinihintay ni Lyndon ang kape sa machine, isang lalaki ang lumapit sa kanya. Lyndon! Oh, Manong Pasha, nandito rin pala kayo. Ito ay walang iba kundi ang kapitbahay ng pamilyang Ibero. Mahaba ang pila bukas sa libreng check-up at gamot, kaya naisipan kong maaga pumunta para makapila agad. O ikaw, bakit ka nandito? Ang anak ko pong si Celine, biglang natumba sa daan. At hanggang ngayon, wala pa kaming ideya kung anong resulta. Lalo pa't kaunti lang mga doktor dito. Naku, ikawawang bata naman. Yun na nga po eh. Nag-aalala pa ako kung saan kukuha ng ipangbabayad sa ospital at sa upa. Lalo pa't hanggang 1 linggo na lang kami roon kung hindi kami makapagbayad. Naku, kay hirap naman ng pagsubok sa buhay mo. Alam ko na. May narinig ako sa mga kapitbahay natin na may isang babaeng mayaman na kayang magpahiram ng malaking pera. Po, may ganun pala? Oo, teka anong pangalan nun? Alam ko na. Tinatawag siyang Madam Beatrice. Isang owner ng malaking business dito sa Bicol. At marami na rin siyang pinautang. Kaya kung ako sa'yo, manghiram ka na sa kanya. Wala namang mawawala, di ba? Basta bayaran mo lang pagkatapos. Sigurado po kayo? Oo, kahit gaano man yan kalaki. Papahiramin ka ni Madam Beatrice. Nagliwanag ang mukha ni Lyndon dahil alam na niya kung saan makakahiram ng malaking pera dahil kailangan na niya ito. Lumipas ang umaga, kaagad niya itong ibinalita sa kanyang asawa. Sure ka na ba dyan, mahal?
Hindi ka ba natatakot na baka may kondisyon na ibibigay ang babaeng yan? Mahirap na. Hindi yan, mahal. Magtiwala ka sa akin. Tsaka, para naman to kay Celine. Kailangan na natin siyang ilagay sa mas maayos na ospital. Dahil kapag nanatili pa tayo rito, mas hindi aasikasuhin ng maayos ang anak natin. Pero kasi, masama ang pakiramdam ko dyan sa madam na yan. Baka galing sa illegal ang pera. Shhh! Huwag kang mag-isip ng ganyan, mahal. Hindi yan mangyayari. Kaya, bumalik ka na sa loob. Dahil aalis na ako at pupuntahan ko ng sinasabi nilang si Beatrice. Para to sa pinakamamahal nating anak. Mag-iingat ka. Nang marating ni Lindo ng bahay ng nagngangalang Beatrice, nagulantang siya sa laki nito. Maya-maya pa ay 5 kalalakihan ang lumapit sa kanya na mahahalatang mga bodyguard nito. Anong kailangan ninyo? Ito po bang bahay ni Madam Beatrice? Oo, bakit? May appointment ba kayo sa kanya? Wala. Pero may gusto sana akong sabihin sa kanya. Busy ang boss namin. Sa susunod ka na lang bumalik. Pero, importante ang sasabihin ko sa kanya. Sabing hindi nga. Bawal pumasok ng walang appointment. Nagmamakaawa ho ako sa inyo. Papasukin niyo na ako. Sabing hindi. What's the matter here? Isang babaeng maganda ang pangangatawan. Magara ang suot na damit at puno ng alahas sa katawan ang naglakad palapit sa gate. Magandang umaga po, madam. Meron po kasing nagpumilit na pumasok at kausapin kayo. Pero hindi pinatapos ni Beatrice ang mga sasabihin ng kaniyang tauhan nang siya mismo ang nagbukas ng gate habang nanatili ang kaniyang titig kay Lyndon na nasa labas. Nagulat ang mga bodyguard niya at ganoon din si Lyndon sa pagbukas ni Beatrice sa pinto at binungad siya nito ng ngiti. I've been waiting for you, Lyndon. Halika, pumasok ka sa aking mansyon. Hindi makapaniwala si Lyndon sa mga narinig at nagtataka rin siya kung paano siya nakilala ng babae. Pagpasok niya pa lang, tumambad ang napakalaking salas, malinis at nagagandahang chandelier at mga mamahaling gamit sa loob ng bahay ng dalaga. Huwag ka mahiya. Feel free to make this place a home. What do you want? Coffee, juice, wine or anything? Tubig na lang po. Are you sure? Naglakad palapit si Beatrice kay Lyndon at hinawakan ng kaliwang balikat niya. Hindi ka ba napagod sa lakad mo? Alam kong pagod ka na. Baka gusto mo ring magpahinga. May places open for you. Umatras ng kaunti si Lyndon at dinala na lang sa pagngiti ang lahat. Maraming salamat po sa pag-aalala, Madam Beatrice. No, just call me Beatrice. From now on, yun na ang itatawag mo sa akin. Have a seat. Sa mahabang malambot na sofa, 1 metro ang layo nila sa isa't isa. Walang tigil sa pagtitig si Beatrice kay Lyndon na siyang naiilang sa inaasta nito. Are you here because you wanted something? Right? What is it? Ano po kasi, ang anak ko po ay nasa ospital. 2 araw na kaming naroon pero hindi pa rin kami inaksyonan. Dala na rin ang kakulangan namin sa pera kaya plano sana namin ng asawa ko ilipat siya sa ibang ospital kung saan siya mas aasikasuhin. Kaya nandito po ako upang manghingi ng tulong sa inyo. Kahit kaunting pera lang po. 500,000? Go! I would lend you that much. 20,000 lang po sana. 50,000 pesos. Libre ko ng 3K. Oh? You won't believe me? Come on, Lyndon. Ganyan ako kabait sa isang kagaya mo. That's why, accept my gift for you, okay? Napaluhod si Lyndon sa saya dahil napakalaking tulong na ang regalong dagdag ni Beatrice sa kanya. Salamat. Maraming salamat po. Sisiguraduhin ko po na babayaran ko ang pera. Maraming salamat po. My pleasure. Hindi ka nga nagkamaling humingi sa akin ng tulong because I know I'm the only one who can help you. Malumanay na hinawakan ni Beatrice ang kamay ni Lyndon na saglit na nagulat sa ginawa ng babae. And I've been waiting for this day to come and to hold your hand. Pero hindi niya natuloy ang kanyang sasabihin pa nang tumawa si Lyndon, sabay hawi sa kamay nito. Maraming salamat po ng marami. Ramdam ni Beatrice ang paglayo ni Lyndon pero hindi na niya ito inisip at kinuha ang agreement papers sa mesa. As a sign of our agreement, sign your name here. Dala ng saya, kaagad na sinulat ni Lyndon ang kanyang pirma at nagpasalamat ng ilang beses. Maya-maya pa ay ibinigay na ni Beatrice ang pera
At saka na umalis si Lindon habang naiwan siya roon na nakangiti na parang demonyo. I won't let you go away that easy, Lindon. I will make you come back here. Again and again. Sa likod ng yaman at pagiging successful business owner ni Beatrice, siya palang may lihim na pagtingin kay Lindon noon pa lang. Pagtingin na higit pa sa pagmamahal na umabot sa puntong gagawin niya ang lahat. Makuha lang si Lindon kahit na may pamilya na ito. Diyos ko, napakalaking tulong na to sa atin, mahal. Kaya nga, mahal. Hindi ko talaga inaasahan ang tulong ni Madam Beatrice. Mapapagamutan natin si Celine ng maayos. Napaiyak si Danica sa saya at niyakap ang asawa. Salamat, mahal. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang mabayaran ang utang natin sa kanya. Kaya natin to. Mas mabuting alagaan mong sarili mo at si Celine. Ako nang bahala. Ayokong nahihirapan kayo. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Abot na inga ang saya ng mag-asawa. Dahil sa wakas, maipapagamot na nila ng maayos ang kanilang anak. Nang mailipat na nila sa Celine, walang ideya si Lindon na pagkatapos ng kasiyahan, isang mas malaking problema ang nakaabang sa kaniya. Isang tawag ang kaniyang natanggap sa isang unknown number. Lumabas muna siya ng kwarto bago ito sinagot. Hello? Lindon? Madam Beatrice? Akala ko hindi ka sasagot. Kumusta ka? Okay lang naman po. Nailipat ng anak ko sa mas maayos na ospital sa tulong ninyo. Maraming salamat po. No need to thank me. Because I have something to tell you. A very important matter that I just want us to talk about. Just you and me. Napakunot noo si Lindon kung anong gusto niyang sabihin. Pero dahil malaki ang utang na loob niya sa babae, pinuntahan niya ulit ito sa bahay. 8:00 na ng gabi nang marating niya ang mansyon. Ang kaninang ayaw siyang papasukin ng mga tauhan ni Beatrice. Ngayon ay bukas na ito, malayo pa siya. Bumungad sa napakalaking sala ay si Beatrice. Nakasuot ito ng dress na kitang-kita ang dibdib nito. Kaya si Lindon ay kaagad na umiwas ng tingin dahil nire-respeto niya ang babae. Mabilis kang dumating. Sana ganun ka rin mamaya. Anyway, I'll let you come here to tell you that the interest I will put to the money is about 90%? Nagulat si Lindon sa pahayag na yon. 90%? Sa pagkakaalala ko ay hindi ganoon na napag-usapan natin. Malakas na halakhak ang ginawa ni Beatrice na nagbigay kaba kay Lindon. Because you were not reading the agreement you signed yesterday. Inilabas ni Beatrice ang papel at ibinigay kay Lindon. The agreement we had consists of 5 rules that you forgot to read. First, follow the deal. Second, 90% interest. Third, if you'll disagree about the matter, consequences is waiting for you. Fourth, you must follow me or else another consequences. And lastly, you need to follow my command. Pero, hindi ito napag-usapan natin. Oops. Rule number 3. Well, if you still won't accept and kept on insisting, wala akong choice kung hindi ilabas ang kwentong to. Isang envelope ang ibinigay ni Beatrice kay Lindon at naglalaman ito ng mga larawan. I am rich. At kaya kong bilhin ng batas, Lindon. Kaya kong baliktarin lahat ng kwento sa pera na mayroon ako. Ipagkakalat ko sa buong mundo na isa kang magnanakaw. Pumasok ka sa pamamahay ko at ninakaw ang 10 mamahalin kong alahas. Makukulong ka at maghihirap ang pamilya mo. At ano na kayang iisipin ng anak mong si Celine? Bakit mo ito ginagawa? Anong kasalanan ko sa'yo? Naglakad palapit si Beatrice sa kanya. Sabay hinawakan ng kaniyang mukha. Sinaktan mo ko, Lindon. You broke my heart into pieces. Anong ibig mong sabihin? Noon pa lang, may gusto na ako sa'yo. Mahal na mahal kita, Lindon. Pinagmasdan kita buong buhay mo. Pero anong ginawa mo? Nagbulag-bulagan ka at nagmahal ka ng iba. Madam Beatrice, anong pinagsasabi mo? Hindi kita kilala noon. Wala akong kilalang Beatrice noon. Ngayon pa lang tayo nagkakilala kaya hindi ko alam ang mga sinasabi niyo. Kahit na! Dapat ako! Ako dapat ang ikakasal sa'yo at wala ng iba. Hindi ang babaeng Danica na yon. Hinawakan ni Beatrice ang kamay ni Lindon at hinalikan ito kaya kaagad na umatras ang lalaki.
Anong ginagawa mo? May anak at asawa ko. Iwan mo sila. Magsama tayo. Mayaman ako. Ibibigay ko sa'yo lahat. Akin ka lang, Lyndon. Akin ka lang dapat. Hindi. Hindi to pwede. Kailangan ko nang umalis. Mali ang mga ginagawa niya. Akmang aalis sana si Lyndon nang biglang ibagsak ni Beatrice ang mamahaling vase at kumuha ng matulis na bubog mula doon at idinikit niya ito sa kanyang leeg. Sige, umalis ka. Papatayin ko ang sarili ko. Ilalabas ko na ikaw ang pumatay sa akin at mabubulo ka sa kulungan. Kaya kung ako sa'yo, dito ka lang, Lyndon. Madam Beatrice, nababaliw ka na. Ibaba mo yan. Tama ka. Baliw na ako. Baliw na ako sa'yo, Lyndon. Araw-araw, gabi-gabi, ninanais kitang makasama. Hindi mo ba yun naiintindihan? Mahal na mahal kita higit pa sa babaeng Danica na yun na paghihirap lang ang ibinibigay sa'yo. Huwag niyong pagsalitaan ng ganyan ng asawa ko. Wala akong pake. Basta masisigurado ko lang na makukuha kita sa kanya. Kaya please, dito ka lang, Lyndon. Buong buhay kong hinintay ang araw na to. Sa kalagitnaan ng gulo, isang tawag ang natanggap ni Lyndon at ito ay nagmula kay Danica. Tumatawag ng asawa ko at kailangan ko nang umalis. Mali ang mga ginagawa ninyo. Naglakad na paalis si Lyndon at saka sinagot ang tawag. Mahal, napatawag ka. Mahal si Celine. Dinala sa ICU. Biglang lumubuha ang kalagayan niya. Mahal, isa surgery na siya pero kailangan natin ng 80,000 pesos at wala tayong ganong kalaking pera. Ano? Hindi ko alam kung bakit, mahal. Pero kailangan ng anak natin ng tulong mo. Mahal? Mahal? Tila nang hina ang mga tuhod ni Lyndon. Hindi na niya alam ang gagawin sa patong-patong na problemang dumadating. So you're in need of more money, aren't you? I can give you those, Lyndon. Umiling binang sagot si Lyndon at tinawagan ang taong may tiwala siyang tutulong sa problemang kinakaharap niya. Gagawa ko ng paraan. Tinawagan ni Lyndon ang kanyang ina na ngayon ay nasa Mexico na naninirahan dahil may ibang pamilya na ito. Ma, mula sa linya ng kanyang ina, maririnig ang mga batang nagtatawanan at tila masayang masaya sila. Oh, napatawag ka, Lyndon. Namamasyal kami, ano bang gusto mong sabihin? Ma, kailangan ko ng tulong mo. Oh, ano na naman yan? Sabihin mo na dali, baka makita ko ng asawa ko. Ma, manghihiram sana ako ng pera. Na-IC yung anak ko. Kailangan ko ng tulong mo. Pera? Magkano ba? 80,000. Diyos ko, Mariosep. Ang laki naman yan. Ako, huwag ako, Lyndon. Hindi mo ako maluloko sa ganyan. Ma, hindi ako nagloloko. Nasa ICU si Celine. Kailangan ko ng tulong mo. Lyndon, anak kita. Pero ganyang kalaking pera, hindi ko gagawin. Maghanap ka na lang ng ibang mahihiraman. Alis na ako. Baka makita pa akong kausap ka. Pero ma, tila binagsakan ng sako-sakong pasakit si Lyndon dahil ang nag-iisang pamilya niya, tinalikuran na siya mismo. Kasabay paroon ang muling pagtawag ng kanyang asawang si Danica na umiiyak na. Lyndon, ang anak natin, kailangan niya ng tulong mo, please. Magmamakaawa tayo kay Madam Beatrice sa pahiraman ko ulit ng pera. Lyndon, nagmamakaawa ako. Hinablot ni Beatrice ang telepono at siya mismo ang nagsalita roon. Huwag kang mag-alala, tutulungan ko kayo. Madam Beatrice? Imbes na magsalita pa, tinapos ni Beatrice ang tawag habang nanatili kay Lyndon ang tingin. Rinig na rinig ko ang hinagpis na nararamdaman mo ngayon, Lyndon. Tinalikuran ng magulang at nagmamakaawa ng asawa. Ikaw na lang ang natatanging pag-asa ng anak mo. Oh, ano? Magmamatigas ka pa talaga? Kung ako sa'yo, sumuko ka na. Hayaan mong ako mismo ang tutulong sa'yo. Tayong dalawa lang. Lumapit si Beatrice kay Lyndon at idinikit ang sarili sa kanya. Madali lang naman ang gagawin mo, Lyndon. Pasayahin mo ako ngayong gabi at ibibigay ko sa'yo ang pera na kinakailangan mo. Anong kabaliwan yan? Halos ilang taon ko nang pinapangarap na mangyayari to. Kaya pagbigyan mo na ako. Kung hindi, ewan ko na lang kung anong mangyayari sa anak mo. Baka libingan na ang susunod niyang pupuntahan. Huwag mong pagsabihan ng anak ko ng ganyan. Kaya nga sumunod ka na lang.
Papasihin mo ko ngayong gabi. At ibibigay ko sa lahat ng perang kailangan ninyo. Mahirap bang gawin yon? Napahilamos ng mukha si Lindon at napaatras. Umiling-iling siya habang inaalala ang mararamdaman ng kaniyang asawa. Madam Beatrice, may asawa ako. May anak ako. Hindi ko magagawang lokohin sila. Huwag kang mag-alala. Walang makakaalam nito. Tayo lang dalawa. Walang lalabas na kahit na anong impormasyon tungkol sa gagawin natin, kaya please, let me be happy just for tonight, Lindon. Mapang-akit na hinaplos-haplos ni Beatrice ang katawan ni Lindon na hindi na napigilang maluha sa hindi niya kayang takasan ni problema. Kahit milyon pa yan, mapasaya mo lang ako, ibibigay ko ang pera, kaya kung ako sa'yo, sumunod ka na lang. Tila nabubulag na sa pag-asa si Lindon at hindi niya na alam ang gagawin na umabot sa puntong kusa siyang humakbang upang maglakad at sundan si Beatrice na tila desperado na siya na kahit kapalit ang kaniyang katawan ay gagawin niya. Mailigtas lang ang kaniyang anak na nasa bingit ng kamatayan. Isang mainit na gabi ang nangyari sa dalawa sa mismong kwarto ni Beatrice. Magdamag na kababuyan ang kanilang ginawa na kahit labag sa kalooban at kaluluwa ni Lindon ay ang tanging nasa utak niya ay ang kaniyang pamilya. Isang malaking kamalian na ang kapalit ay ang kaligtasan ng kaniyang anak at asawa. Sa malaki at malambot na kama, hubot-hubad na nakahiga ang dalawa habang nakayakap si Beatrice kay Lindon na tulalang pinagmasdan ang kisame. Ang saya ko, Lindon. Napasaya mo ako ngayong gabi. Hindi ko mabilang ang saya ko ngayon. Palagi ko nang maaalala ang mga nagawa natin. Kung paano mo ako hinuba. Tumahimik ka na, Beatrice. Hindi ko gustong marinig ang kababuyang nagawa natin para sa lecheng pera na yan. Malakas na humalakhak si Beatrice sabay kuha ng kanyang cellphone na nasa gilid lang. Matapos ang kasarapan na yun, wala man lang bahid ng ngiti mula sa mukha mo, Lindon. Gustong-gusto mo na talaga makuha ang pera. Oh, heto. Na-transfer ko ng 80,000 pesos. Okay na ba? Nang maikitang na i-transfer na talaga ang pera, diretsong tumayo si Lindon na kaagad namang pinigilan ni Beatrice. And where do you think you're going? Aalis na ako. Tapos na ang koneksyon natin dalawa. At hindi tayo magkikita ulit. Kaagad na nagsuot ng damit si Lindon at tumakbo palabas ng mansyon habang naiwan doon si Beatrice na walang nagawa. Pero sa kaloob-looban niya, abot langit ang kanyang saya nang makuha ang nais niya sa lalaking pinagnanasaan niya noon pa lamang. Hindi pa rin kita titigilan, Lindon. I will do everything. Mapasakit ka lang. Walang tigil si Lindon sa paglakad at takbo kahit sa pagsakay ng taxi. Wala siyang tigil sa kaba na nararamdaman hanggang sa marating ang ospital. Sa tahimik na hallway, binungad siya ng nakaupong asawa niya. Nakasandal ito sa pader habang papikit-pikit ang mata, lalo pa at 3:00 na ng hating gabi. At habang naglakad siya palapit sa asawa, tila parang sinumpal siya ng kahiyan habang inaalala ang panloloko niya kay Danica para sa kaligtasan ng anak. Napansin ata ni Danica ang tunog ng pagtapak ng paa sa sahig, kaya napatingin siya roon kung saan napahinto si Lindon. Mahal, pangiting tumayo si Danica at mabilis sa tumakbo palapit sa asawa at mahigpit itong niyakap. Mahal, okay na. Kasalukuyan na nagpapahinga si Danica dahil naipadala na ang pera. Salamat, mahal. Kung hindi dahil sa'yo, hindi na ituloy ni Danica ang kanya mga gusto pang sabihin nang bumulagta sa kanyang mga mata ang mapulang lipstick na nakadikit sa bawat kwelyo ng damit ni Lindon. At hugis labi pa talaga ito. Higit sa lahat, isang marka ng chikinini ang nasa leeg nito. Anong nangyari? Bakit may ganyan ka? Lang ituro ni Danica ang mga nakita niya. Tila humiwalay ang kaluluwa ni Lindon at doon niya napagtantong puno ng halik ang kaniyang damit mula kay Beatrice. Mahal, ang totoo niyan. Anong ginawa mo? Anong ginawa ninyo? May nangyari ba, Lindon? Sagutin mo ako. Baka sa boses ni Danica ang panginginig at hindi niya alam ang gagawin sa mga nasaksihan. Mahal, makinig ka sa akin. May nangyari ba sa inyong dalawa? Sagutin mo muna ako, Lindon. Mahal, mali ka ng inaakala. Kung ganun, sabihin mo sa akin. Ano nangyari?
Bakit may marka ka ng mga lipstick sa damit mo at... Hayop, bakit may chikinini ka sa leeg mo? Anong kababuyan ang ginawa niyo, Lyndon? Hinawakan ni Lyndon ang dalawang balikat ni Danica at pilit itong pinapakalma pero hindi na yata ito kaya ng pagpapakalma. Danica, makinig ka sa akin. Tinakot ako ni Madam Beatrice. Ipapakulong niya ako. Agpapakamatay siya at akong sisisihin ng lahat ng yun kapag hindi ako sumunod sa kanya at higit sa lahat. Hindi ko makukuha ang pera na kailangan sa anak natin kapag hindi ako sumunod sa kanya. Kagustuhan niyang gawin niyo yun? Mahal, hindi ko ginusto. Nandidiri ako sa sarili ko pero hindi ko alam anong gagawin ko kapag may nangyaring masama kay Celine. Nanghingi ako ng tulong ni Mama pero tinalikuran niya ako. Nalilito ako kung saan ako papatungo, Danica. Tila piniga ang puso ni Danica na nagpaluhod siya sa sahig ng malamang sa likod ng napakalaking pera na pinahiram ng isang babae para sa kanilang anak. Ang kapalit pala ay ang mismong asawa niya. Mahal, patawarin mo ako. Pakiusap. Gagawin ko lahat, mapatawad mo lang ako. Mahal, please, patawarin mo ako. Sa dami ng problemang kinakaharap nilang mag-asawa, nahihirapan si Danica sa desisyon niyang gagawin at tila wala ng espasyo sa kanyang utak ang tanggapin ang paumanhin ng asawa. Umalis ka muna. Baka ano pong masabi ko sa iyo, Lyndon. Nire-respeto ni Lyndon ang desisyon ng asawa, kaya naglakad siya paalis habang naiwan doon si Danica na tahimik na umiiyak sa gilid. Sa tahimik na maliit na simbahan ng ospital, nakaluhod na pinagsalikop ni Lyndon ang kanyang mga kamay habang walang tigil sa pagtulo ang kanyang mga luha. Diyos ko, patawarin ninyo ako sa napakabigat na kasalanang nagawa ko. Nagmamakaawa ko sa inyo. Ipapasan ko lahat ng bigat at problema ng pamilya ko. Huwag mo lang kunin sa akin ang aking anak at si Danica. Mahal na mahal ko po sila kaya nakikiusap ako. Parusahan niyo ako sa kasalanang nagawa ko at tatanggapin ko ito ng kung ano man yun. Huwag lang ang pamilya ko. Ang palaging sandigan ni Lyndon sa tuwing tila gusto na niyang bumitaw sa buhay. At iyon ay ang Diyos dahil alam niyang hindi siya huhusgahan at pakikinggan siya hanggang sa dulo ng kanyang mga salita. Sa panalangin at sa lahat ng napagdaanan ni Lyndon, sa wakas, nagising na rin ang pinakamamahal nilang anak. Ngayon ay kasalukuyang pinapakain nila ito. 3 subo na lang anak. Kailangan mong magpalakas. Ngumiti si Celine sa ama at sunod na tumingin sa kaniyang ina. Mama, Papa, pasensya na po sa pag-aalala ninyo sa akin. Sa tingin ko po ay napakalaking problema nang naibigay ko sa inyo. Nagkatinginan ng mag-asawa at kaagad na umiwas ng tingin si Danica nang muling maalala ang nangyaring nakaraang gabi. Anak, tandaan mo to. Gagawin kong lahat malayo ka lang sa kapahamakan. Kayo ng mama mo. Mahal na mahal ko kayo. Mahigpit na niyakap ni Celine ng ama niyang pinipigilan ang luhang tumulo dahil tila hindi niya kayang humarap sa anak dahil sa ginawa niya. Habang si Danica ay hindi na napigilan ang sarili, hindi na niya kayang manatili roon dahil parang babagsak na ang mga luha niya. Kaya lumabas siya at umastang magbabanyo muna. Habang si Lyndon ay naintindihan agad ang nararamdaman ng asawa, kaya matapos pakainin ang anak, lumabas din siya. Sa labas ng kwarto ay nakaupo roon si Danica at tinabihan ito ni Lyndon. Mahal, huwag mo akong tawaging mahal. Patapos mong gawin yun, nakakaya mo pang tawagin ako niyan. Sorry. Sorry, Danica. Lumuluhang lumuhod si Lyndon sa sahig at hinawakan ng 2 kamay ng asawa. Anong pwede kong gawin? Mapatawad mo lang ako. Please, gagawin ko lahat. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Gagawin ko lahat, mahal. Kung pwede umalis tayo rito sa lugar na to. Kapag tuluyan ang nakalabas si Celine, itatakas ko kayo palayo rito. Gagawin ko yun. Mahal, please. Nangingilid ang luha ni Danica habang pinagmamasdan ang asawang nagmamakaawa sa kaniyang harap at hindi niya itatangging naaawa siya sa lahat ng sakripisyong ginawa nito para lang mailigtas ang anak. Sasagot na sana si Danica sa magiging desisyon niya pero isang tawag ang natanggap ni Lyndon at kitang-kita ni Danica ang pangalang Beatrice. Gulat na tumingin si Lyndon pabalik sa kanyang asawa na kumalas sa pagkahawak sa kamay. Sagutin mo na yan at kung hinahanap ka niya, mas mabuting piliin mong pumunta sa kanya. Hindi ko yan gagawin.
Ibablock ko ang number na to at aalis tayo. Lindon naman. Sa tingin mo ganun lang kadaling gawin yan? Mayaman si Beatrice. Kaya kanyang ipahuli sa 100 na kapulisan. Ganun siya kayaman. Lindon, alam mo na ba na hindi ko kayang tignan ka sa mga mata at nasusuka ako na malamang ang lalaking pinangakuan ko sa harap ng simbahan na sa hirap at ginhawa ay gagawin namin lahat. Pero ano? Anong ginawa mo? Sinakripisyo mo pati yung tiwala ko sa'yo. Parang tinapakan ng pagiging babae at asawa ko na parang wala na akong karapatang magsalita dahil nangyari na. May nangyari na sa inyo at wala na akong nagawa kundi damdamin ng sakit na nararamdaman ko ngayon. Lindon, asawa kita. Dapat ako lang. Pero bakit ganun? Bakit mo yun nagawa sa akin? Mahal, please. Sagutin mo na ang tawag at umalis ka na. Hindi ko yun gagawin. Pero hindi natuloy ni Lindon ang kanyang mga sasabihin nang may pumutol roon mula sa likuran niya. You have to come with me, Lindon. Sa hindi inaasahan ng mag-asawa, nandoon na pala si Beatrice kasama ang hindi mabilang niyang mga bodyguards. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka. Don't you dare ask me what to do because I came here to get you. Tumayo sa pagkakaluhod si Lindon at hinarap ang babaeng sumira sa tiwala ng kanyang asawa. Ang babaeng hayok sa pagmamahal na hinding-hindi ibibigay ni Lindon. Masaya ka na ba sa ginawa mo? Dahil sa lecheng pera mo na yan. Tama ka. Dahil sa pera ay nasarapan ako sa ginawa natin kagabi. Sa tingin ko, ganoon din ang nararamdaman ni Danica noon, di ba? Sa hindi inaasahan, malakas sa sinampal ni Danica si Beatrice na gumulat sa lahat. Pero si Lindon ay kaagad niyang pinrotektahan ng asawa. Hayop ka! Malandi kang babae ka! How dare you slap me? Guards! Hulihin yung babaeng yan! Subukan ninyong hawakan ng asawa ko. Papatayin ko kayong lahat, lalong-lalo ka na Beatrice. Umalakhak ng malakas si Beatrice at tila hindi man lang tumagos sa kanyang puso ang pagbabanta sa kanya ni Lindon. Papatayin mo ako? Matapos ang lahat ng ginawa ko sa'yo? Kaya kong patayin ka. Mailigtas ko lang ang pamilya ko. Kaya wag na wag kang magkakamali na saktan ng pamilya ko. Dahil sa bigat ng mga binitawang salita ni Lindon, parang tinusok ng libu-libong kutsilyo at tumagos sa puso ni Beatrice. Pero dahil sa kabaliwan niya ay gagawin niyang lahat, mapasakamay niya lang si Lindon. Pwes, kung ayaw mong saktan ko ang pamilya mo, sumama ka sa akin. Kahit sa hukay, hindi ako sasama sa isang kagaya mong babae. Gusto mo pang makita ulit ang pamilya mo, di ba? Kung ganon, sumama ka sa akin. Sa ayaw at sa gusto mo, akin ka, Lindon. Mahigpit na hinawakan ni Lindon ang kamay ng asawa. Sinyalis na hindi ito susukuan kahit anong mangyari. Guards, kunin niyo na siya. Isa-isang lumapit ang mga tauhan ni Beatrice at hinuli si Lindon na hindi pa rin kumakalas sa asawa. Pero sa hindi niya inaasahan, mismong si Danica na ang bumitaw sa kanya. Mahal, anong ginagawa mo? Sumama ka na, Lindon. Malakas na humalakhak ng tawa si Beatrice habang ang mag-asawa ay tila mabubulag na sa luhang tumutulo sa kani-kanilang mga mata at dahil doon, tila nandilim na ang paningin ni Lindon. Sabi ko na nga ba, susuko rin kayo. Ay! Sa hindi inaasahan ng lahat, isa-isang sinuntok ni Lindon ang mga tauhang lumalapit sa kanya. Isa-isa silang pinatumba na mas nagpagulo sa hallway ng ospital. Hayop kayo! Lindon, tama na! Hinila ni Danica si Lindon at hinawakan ito sa dalawang pisngi. Puno ng bugbog ang mukha habang nakatumba naman siya ng halos 10 kalalakihan pero hindi man lang ito mabilang sa rami ng tauhan ni Beatrice. Lindon, makinig ka. Sumama ka na sa kanya dahil yun ang mas makakabuti sa amin ng anak mo. Diba sabi mo? Gagawin mo lahat para sa amin. Mahal, hindi mo ko iiwan. Lindon, makinig ka. Hinawi ni Danica ang dugong tumulo sa pisngi ni Lindon at pinagdikit nilang pareho ang kanilang mga noo na si Beatrice namang napakumu sa selos. Magkinig kang mabuti sa akin, Lindon. Hindi kita iiwan. Hindi ka namin iaabandona ng anak mo. Pero kailangan mo itong gawin pansamantala para sa amin. Gagawa tayo ng paraan. Tayong dalawa
At alam kong darating ang araw na yun. Pero sa ngayon, kailangan mong umalis. Mahigpit na niyakap ni Lyndon ang asawa na patuloy sa pag-iyak habang si Beatrice ay lugmok na sa selos dahil hinding-hindi yun gagawin ni Lyndon sa kanya. Pangako, babalik ako. Babalikan ko kayo at magiging masaya tayo, mahal. Patawarin mo ko. At pagkatapos ay tuluyan na ngang sumama si Lyndon kay Beatrice habang si Danica ay pinagmasdan siya palayo at may tiwala pa rin naiiwan sa kaloob-looban niya na babalik si Lyndon. Pabagsak na umupo sa sofa si Beatrice habang nanatili sa kanyang labi ang ngiti. I didn't know it was so easy to get you from her. Buti nga sa babaeng yun, hindi kayang angatan ng yaman ko pero nakakabuisit. Hindi mo na ako nakapaghigantis sampal niya kanina. Puisit na babaeng yun. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng asawa ko. Well, whatever. I don't care. You're mine now. And she's nothing but a piece of shit. Isang salita mo pa sa asawa ko. Hinding-hindi ko napapalampasin. Totoo naman ah. Dahil gagawin kong lahat maghiwalay lang kayo. Annulment? That's so easy for me. Wala sa usapan yan, Beatrice. Ngayon meron na. Malakas na humagalpak ng tawa si Beatrice, sabay inom ng mamahaling wine niya. Welcome to your new home, Lyndon. You will be my servant and my husband. Ang tanging nagawa ni Lyndon ay ikumo ang kaniyang kamao sa galit, pero naalala niya ang pangako ni Danica na dadating din ang araw na makakaalis sila sa kalbaryong ito. Sa kabilang banda, gumaling na rin ang anak nilang si Celine at hindi maitatangging napatanong ito kung nasaan ang kaniyang ama. Imbes na sabihin ang totoo, ay nagsinungaling lamang siya na nagtatrabaho sa malayo ang kaniyang ama para sa kanila. Habang nagliligpit ng gamit si Danica dahil uuwi na sila ng bahay, isang doktor ang pumasok sa kwarto at may importanteng sasabihin sa kanya. Pwede ba kitang makausap saglit, Mrs.? Ano po yun, Doc? Patungkol sana sa pasyente. Ito ang resulta ng kanyang mga test at base sa nakalagay dito. Isa sa dahilan ng kanyang sakit ay food poisoning. Po? May nakain ng anak ninyo na nilagyan ng poisonous substance at dahil nadala ninyo kaagad ng pasyente sa ospital, kaagad siyang naagapan. Diyos ko po, food poisoning? Wala akong naalala na binigyan ko siya ng pagkain na siya lang ang kumain. Dahil halos lahat ng pagkain namin ng ama niya, kaya paanong... Baka sa paaralan niya, Mrs. Baka may nagpakain doon at yun ang dahilan ng kanyang pagkalason. Tumangutango bilang sagot si Danica at nagpasalamat sa doktor. Matapos maiuwi ng ligtas ang anak, kaagad niyang pinuntahan ang mismong paaralan nito at dumiretso sa mismong guro ni Celine. Magandang umaga po, Mrs. Nabalitaan ko pong nangyari sa inyong anak. Napakabait na bata ni Celine kaya lahat kami nagulat sa biglaang pagka-ospital niya. Huwag ho kayong mag-alala. Ibabalita kong nangyari sa anak ninyo sa buong paaralan upang mabigyan kayo ng tulong kahit kaunti. Maraming salamat sa tulong ninyo, ma'am. Pero iba po ang pakay ko kung bakit ako nandito. Ano yun, Mrs.? Paano po kita matutulungan? Ito po ang lumabas sa resulta sa ospital mula sa lahat ng test result ng anak ko. At base rito ay na-food poison siya. Naku po. Kaya gusto ko po sanang tanungin kung meron po ba kayong napansin na huling kinain ng anak ko? Base sa naalala ko, palagi namang may dalang lunchbox at snacks sa Celine pero nung araw bago siya ma-ospital, may isang nagpakain ng snacks sa buong grade 5 students. Pero hindi naman ata poison yun dahil si Celine lang naman ang nagkaganon. Base sa sinasabi ng guro, may tiwala naman si Danica na wala namang food poison sa donation na ibinigay na karaang mga araw. Pero bilang ina, may kutob pa rin siya. Ganoon po ba? Pero pwede hubang mahingi ko ang pangalan na nag-donate ng pagkain? Oo naman, may picture rin ako sa kanya. Oh, heta, tignan mo. Oh, magkatabi rin palang nag-donate ng pagkain at si Celine. Base sa naaalala ko. Ang babaeng to ang nag-aya kay Celine na tabi silang magpicture. Parang magkakilala na nga sila. Heto oh. Pinakita ng guro ang larawan at doon, pumulagta kay Danica ang pagmumukha ng babaeng hindi niya inaasahang makita. Sa tingin ko, Madam Beatrice at ang pangalan niya. Nalimutan ko lang ang apelido. Nagsipagtaasan ng mga balahibo ni Danica dahil hindi nga siya nagkamali nang nakita ang babaeng nag-donate ng pagkain sa mismong paaralan ng kaniyang anak.
Walang iba kundi ang babaeng dahilan ng kalbaryo nila at yun ay si Beatrice. Nang malaman ng mga impormasyong yun, doon niya napagtanto na si Beatrice ang nasa likod ng pagka-ospital ni Celine. Kaya diretso siyang naglakad paalis habang daladala ang puot na puso sa babaeng Beatrice na yon. Habang tahimik at tayapa ang umaga ni Beatrice, habang inuutusan niya si Lindo na kunan siya ng maiinom at pagkain, isang tunog ng siren ng pulis ang umalingaw-ngaw sa labas ng kanyang malaking bahay. What the hell was that? Kaagad siyang napatayo at lumabas doon. 3 sasakyan ng pulis siya at lumabas mula roon ng mga police officer kasama si Danica. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Si Lindo naman na nasaksihan ang kararating lang ay napangiti nang makita ang asawa. Sa harap ng gate, kaagad itong hinarang ng mga bodyguards ni Beatrice habang ang mga pulis ay nagpupumilit na papasukin sila. Bawal ho kayong pumasok. May warrant of arrest kami kaya papasukin nyo kami ngayon na. Anong kaguluhan to? Gusto po nilang halughugin ang bahay ninyo, madam. May dala ho silang warrant of arrest. Ramdam ni Beatrice ang kaba sa kaloob-looban, pero kaagad siyang nagdrama. Tumawa siya at pinagmasdan ang mga pulis sa labas. Nakakasiguro ba kayo mga pulis kayo o mga kolorom kayo? Isa pa yung kasama ninyo. Ano sa tingin mong ginagawa mo rito? Naglakad palapit si Danica kay Beatrice kahit may bakal na gate ang pagitan sa kanilang dalawa. Nandito ako para sunduin ka dahil makukulong ka sa kulungan sa kasalanang ginawa mo sa anak ko. What the hell are you talking about? Akala mo hindi ko malalaman? Ikaw ang demonyo na naglagay ng lason sa pagkain ng anak ko kaya na ospital siya. Natigilan si Beatrice sa mga narinig dahil guilty siya sa kasalanang yun. Pero magaling siyang magdrama kaya umasta siyang walang alam. Anong pinagsasabi mong babae ka? Hindi ko kilala ang anak mo. Sinungaling kang malandi ka? Ano to? Anak kong hawak mo sa balikat habang nagpipicture dahil plano mo talagang lasunin siya. Ginawa mo yun sa anak ko, Beatrice. Hindi na nakasagot si Beatrice at hindi alam kung ano ang irarason niya. Pero dahil desperada siya sa lahat ng bagay, hinayaan niyang buksan ng pinto at ipahalungkat ang buong bahay. Pero may plano na sa utak niya. Sige, halungkatin yung buong bahay ko. Wala kayong makikita ron. Isa-isa nang nagsipasukan ng mga pulis habang si Danica ay tumakbo palapit kay Lindon at mahigpit silang nagyakapan. Kumusta si Celine? Okay na ba siya? Wala na bang masakit sa kanya? Nasa bahay na si Celine. Okay na siya. Sana nga mahuli ng babaeng yan. Patapos niyang gawin yun sa anak natin. Kung hindi dahil sa resulta ng test na inilabas ng doktor at sa tulong ng guro ni Celine, hindi ko malalaman ang kademonyahan ng babaeng yan. Plano niya talagang lahat ng yun para lang makuha niya ako. Pero hindi yun mangyayari. Magiging masaya na rin tayo, mahal. Pero doon nagkakamali ang mag-asawa. Ang akala nila, doon na magtatapos ang kalbaryo. Hindi pala. Wala po kami nakitang chemicals na ginamit niya pang lason, Mrs. Negative pong paghanap namin sa sinasabing lason. Ano? Hindi. Nagkakabali kayo. Nilason niya ang anak ko. Kaya kailangan niyang makulong. Alam kong nasa loob ng bahay niya ang chemical na yun. Pero hindi na pinakinggan ng mga pulis si Danica at diretsong nagsipaglabasan ang mga officers. Sir, kailangan niyong i-check ulit ang bahay. Nandyan lang yun. Pasensya na ho pero hanggang dito na lang kami. Ano? Hindi kayo pwedeng umalis. Pero wala na silang nagawa. Parang mga bingi na tumalikod ang mga pulis at umalis na lang. Naiwan doon ang mag-asawa na hindi makapaniwala. Kasabay doon ang malakas na halakhak na tawa ni Beatrice habang tumatawa rin ang mga tauhan nito sa kaniyang likuran. Naisahan ko ba kayo ulit? Sinabihan ko na kayo, di ba? Lahat nagagawa ng usapang pera, kaya nagawa ko silang pauwiin. Easy as that. Anong klaseng demonyo ka, Beatrice? Nagawa mo yun sa isang inosenteng bata. Ganyan ka na ba talaga kadesperada? Hindi nakasagot si Beatrice dahil ang totoo, nasasaktan siya sa sinabi ni Lindon na walang pakialam sa kanya. Kaya pala atat na atat kang tulungan ako. Dahil ikaw palang nasa likod ng pagka-ospital ng anak ko. Ikaw palang nasa likod ng lahat ng paghihirap ko. Napaatras si Beatrice sa galit ng boses ni Lindon pero hindi siya nagpatinag. Humakbang siya palapit at lumambot ang tingin sa lalaki. Patawarin mo ko, Lindon.
Hindi pa ba halatang gustong gusto kita? Sorry kung dahil sa akin naghihirap ka. Pero isipin mo naman anong ginawa ko sa'yo. Anong ginawa mo sa akin? Oo, marami. Ikaw ang nagbigay sa akin ng malas sa mundo. Nagulantang si Beatrice sa sigaw ni Lindon at tila tutulo na ang mga luha nito. Pero dahil nabansagan na si Beatrice na isang baliw, galit niyang tinuro si Lindon at sabay sigaw ng, "Ipasok yung lalaking yan sa loob. At ang babaeng yan, sipain niyo palabas. Ngayon na!" Kaagad na pinrotektahan ni Lindon ang asawa, pero sa dami ng mga tauhan ni Beatrice, hindi niya ito kinaya. Hinila si Danica palabas habang si Lindon ay walang tigil sa pagsuntok sa mga humahawak sa kanya upang tulungan ng asawa. Pero may isang tauhan na malakas siyang sinuntok sa mukha na dahilan ng kanyang pagkawala ng malay. "Lindon!" Natumbas sa sahig ang kanyang asawa na kaagad namang binuhat ng mga tauhan at ipinasok sa loob habang naiwan doon si Beatrice, Danica at ibang mga tauhan niya. Sa huli, akin ulit si Lindon. At walang sayo, Danica. Imbis na lumuha si Danica sa harap ng babaeng kinamumuhian niya, galit niya itong tinitigan na parang lulusot na ang galit na yun sa kaluluwa nito. Tandaan mo to, Beatrice. Nakuha mo man siya, hinding-hindi niya ibibigay ang pagmamahal na binigay niya sa totoo niyang pamilya dahil hinding-hindi ka mamahalin ng asawa ko. Kaya ko siyang kontrolin, Danica. Kaya ko lahat-lahat. Malakas na tumawa si Danica na si Beatrice namang nagulantang sa tawa ng babae. Kaya mo lahat? Pues, gawin mo. Iyong-iyo na siya. Sayong-sayo na siya, Beatrice. Pero hinding-hindi mo mabibili at makukuha ang pagmamahal niya. Hinawi ni Danica ang mga tauhang nakakapit sa kanya at diretsong lumabas ng mansyon habang si Beatrice naiwang tulala at lugmok sa huling sinabi ni Danica na ngayon ay pabalik-balik na sa kaniyang utak. Habang si Danica ay tuluyan ng umalis papalayo sa lugar kung saan naiwan doon ang kanyang pinakamamahal ng asawa, alam niyang yun ang mas nakakabuti pansamantala. Dahil alam niyang babalik din sa dati ang lahat kasamang asawa at anak niya. Nabalitaan na lamang ni Lindon na ang asawa at anak niya ay umalis na sa Bicol at hindi niya alam kung saan sila patutungo dahil ang sabi ni Danica, mas mabuting nasa mabuting kalagayan sila, malayo sa demonyitang si Beatrice. Walang araw na pinapangarap ni Lindon na makaalis sa lugar na yon at wala ring araw na hindi siya nag-isip ng plano kung paano niya mapapabagsak si Beatrice. Lindon? Lindon, lumabas ka na dyan. Kakain na tayo. Isang araw, katok ng katok si Beatrice sa kwarto ni Lindon pero walang sumasagot kaya nag-alala na siya. Kinuha niya ang kanyang duplicate na susi at binuksan ito pero ang bumungad ay walang tao. Lindon? Lindon! Parang baliw na tumakbo pababa si Beatrice at sumisigaw na tinawag lahat ng tauhan niya upang ipahanap si Lindon. Pero natigil ang lahat nang bumukas ang pinto mula sa labas at pumasok si Lindon na pinapawisan at nakasuot ng pang-jogging. Lindon! Lindon, saan ka galing? Akmang yayakap sana si Beatrice pero hindi iyon hinayaan ni Lindon. Tinapon niya ang makapal na panyo nito sa mukha ng babae kaya natakpan ang pagmumukha nito. Pawis ang katawan ko. Nangangamoy na rin ako sa pawis. Teka, ano ba nangyari? Bakit nandito kayong lahat sa sala? Really? Wala kang ideya? Pinahanap lang naman kita dahil akala ko nag-layas ka na. Baka nakakalimutan mo, Lindon. Hindi ka makakatakas sa akin. Tumigil sa paglalakad si Lindon. Tinignan si Beatrice ng walang emosyon. Alam ko. Kaya lumabas ako para pasahin ang sarili ko. Pasayahin? Bakit hindi na ba masaya rito sa pamamahay ko? Pwede ba, Beatrice? Pagod ako. Gusto ko na magpahinga. Kinakausap pa kita! Malakas sa sinampal ni Beatrice si Lindon. At dahil sa sampal na yun, isang ideya ang pumasok sa utak ni Lindon. Akala mo ba mahal mo ako? Natigilan si Beatrice at nagulat sa ginawa niya. Sorry, hindi ko sinasadya. Anong gusto mong gawin ko? Gagawin ko lahat, Lindon. Mapatawad mo lang ako. At doon pumasok ang isang plano sa utak ni Lindon. Gagawin mong lahat? Mapatawad lang kita? Oo, lahat. Kung ganun, kung gusto mo akong maging masaya, ipapasok mo ako sa trabaho. Gawin mo akong assistant manager ng kumpanya mo. What? Hindi mo kaya? Pues wala palang silbing pag-uusap na to. Teka lang. Oo na.
Bukas na bukas pwede ka na magtrabaho. Pasensya ka na. Akala ko kasi masaya ka sa pamamahay na to. Yun pala gusto mong lumabas-labas. Kaya sige, bukas na bukas, sabay tayong pupunta ng office at ikaw ng bago kong assistant manager. Naglabas ng ngiti si Lindon dahil walang ideya si Beatrice na yun na pala ang simula ng paghihiganti niya. Abot na nga ang ngiti ni Beatrice dahil kasama na niya si Lindon sa trabaho at siya ang driver nito. I'm so happy today, Lindon. Halos hindi ako makatulog kagabi dahil dito. Alam mo ba, Beatrice? Shut up. Natigilan si Beatrice at natakot sa sinabi ni Lindon. Kita mo naman, di ba? Nagda-drive ako. Kailangan ko mag-focus kayo kung pwede. Huwag mo nang sabihin yan sa akin. Hindi mo ba'y naiintindihan? Kaagad na tumangu-tango si Beatrice at ngumiti. Sorry. Tama ka. Kailangan mo mag-focus sa pagmamaneho. Pasensya ka na. Kung ganun, anong gusto mo for lunch? Ibibili ko sa'yo. Talaga? Gagawin mo yan? Oo naman. What do you want? Gusto kong kumain ng pagkain sa isang Japanese food. Okay, I'll order it now. Habang busy sa pag-o-order si Beatrice, pasikretong napangiti si Lindon dahil alam niyang sa ganitong paraan, mapapabagsak niya ang babaeng to. Sa pamamagitan ng manipulation, babaliktarin niya lahat ng sitwasyon hanggang si Beatrice mismo ang mahuli sa sariling patibong. Desperada at baliw na ito kay Lindon kaya wala siyang ideya na sinisimulan na nito ang planong makatakas mula sa kamay niya. 2 linggo na ang lumipas. Isa lang ang assistant manager si Lindon at isa sa pinakamabigat na masasabi niyang pinakaimportanteng hawak niya ay ang finance ng business. Isa pa sa gagawin ni Lindon ay makuha ang loob ni Beatrice upang tuluyan na niyang kontrolin ang babae. Sa tuwing may meeting ito, ay magdadrama siyang bibigyan ng tubig at pagkain si Beatrice na ang babae namang todo ang kilig. Pero parte pala yun ng plano ni Lindon. Nagdadrama rin siyang tinutulungan niya ito sa mga projects at sinasamahan siya kung saan papatungo si Beatrice. Kahit nasusuka at labag ito sa kalooban ni Lindon, para sa kanyang pamilya, gagawin niyang lahat. Isang gabi habang nagpapahinga si Lindon, kinuha niya mula sa kanyang pitaka ang larawan ng kanyang anak at asawa. Hinaplos niya ito at hinalikan. Nanalangin sa may kapal na sana, patawarin siya sa mga kasalanang magagawa niya para sa ikabubuti ng kaniyang pamilya. Alam ni Lindon na mali ang maghiganti, pero hindi magiging sagot ang kabutihan sa babaeng kagaya ni Beatrice. Kaya maghihiganti na siya. Kailangan ko pa palang pirmahan lahat ng mga ito and I still need to manage the bills. Lindon, can you please call the meal manager to help me? No need. Ako nang pupunta. Ako nang bahala. Napangiti si Beatrice at hindi maitago ang kilig dahil ang akala niya, paunti-unti na niyang nakukuha ang loob ni Lindon. Really? Hindi ka ba pagod? It's my job to help, Beatrice. Kaya ako nang bahala. Tumayo sa pagkakaupo si Beatrice at mahigpit na niyakap si Lindon na gusto siyang hawiin pero kailangan niya iyong tiisin pansamantala. Aalis na ako. Oh, sorry. Okay, mag-iingat ka. Umalis na si Lindon upang puntahan daw ang sinasabing kailangan bayaran. Pero ang totoo, hindi to gagawin ni Lindon dahil idadagdag niya ito sa plano niya. Lumipas ang ilan pang mga araw, mas tumaas ang tiwala ni Beatrice kay Lindon. Halos lahat ay pinagkatiwala na niya sa lalaki. Ito ang mga papeles na kailangan pa pong pirmahan. Pero 8:00 na ng gabi. Bukas na lang yan, Lindon. Akmang tatayo sana si Beatrice nang pigilan ito ni Lindon at hinilot-hilot ang likod ng babae. Mas mabuting tapusin mo na ito ngayon, Beatrice. Para bukas, wala ka nang poproblemahin, di ba? Kaagad na nahulog sa patibong si Beatrice at kinuha ang kanyang pen at sinimulan ng pirmahan ang patong-patong na mga papel. You never disappoint me, Lindon. Bakit ang galing mong maghilot? I never knew you have that talent. Gustong masuka ni Lindon sa mga sinasabi ni Beatrice. Pero hindi niya pwedeng ipakita na nandidiri siya. Kailangan niyang magdrama. Oo naman. Nagustuhan niyo po ba? Yes, I love it. Pero ang hindi alam ni Beatrice, na sa rami ng mga papel na pinirmahan niya, isa pala roon ay naiiba sa mga papeles at sa simpleng pirma ay magbabago ang buhay niya. Nang matapos ang lahat, nauna nang lumabas ng opisina si Beatrice at naiwan doon si Lindon. Kaya kinuha niya ang oportunidad na iyon
upang kunin ang papeles na isinama niya sa mga project papers. 10:00 na ng gabi nang makauwi na sila at nagulat si Beatrice nang makitang walang ni isang tauhan sa kanyang mansyon. Do you have any idea where they go? Patungkol sa kanila. Sinabihan ko magpahinga muna sa kanilang mga trabaho. Gulat na tumingin si Beatrice kay Lyndon at tila may hindi na magandang naisip pero kaagad na ipinagpatuloy ni Lyndon ang kanyang mga sasabihin. Beatrice, kung oobserbahin mo, halos araw-araw silang nakabantay dito sa mansyon. Alam kong nababagot na sila kaya sinabihan ko mag-day off muna silang lahat. Tsaka huwag kang mag-alala. Magiging ligtas tayo ngayong gabi. Remember, kasama mo ako. Tumango naman bilang sagot si Beatrice at kaagad na naniwala sa rason ni Lyndon. Kung ganoon, tayong dalawa lang pala ang nandito ngayong gabi. Inaasahan na ni Lyndon na sasabihin yun ni Beatrice, kaya ngumiti lamang siya. Sa isang mahabang salaming mesa, sabay na kumain ng hapunan ang dalawa. Kwento ng kwento si Beatrice habang nakikinig lamang si Lyndon. Kahit ang totoo, sabik na siyang gawin ng plano. Habang patuloy sa pagkukwento si Beatrice, tumayo si Lyndon at kinuha ang paboritong wine ni Beatrice. Para sa'yo, dahil natapos mo ang araw na to na marami kang nagawa. Aww, that's so sweet from you, Lyndon. Hindi ko talaga inaakalang makukuha ko rin ng loob mo. Sabi ko niya nga ba, mas karapat-dapat ako kaysa sa Danica na yon. Pasikretong napakumunang kamao si Lyndon at pinagwalang pansin na lamang ang mga sinabi ni Beatrice. Ilang minuto pa na pag-uusap, natapos na rin silang kumain pero iniinom pa ni Beatrice ang wine kaya nakaupo pa rin sila roon. Habang patuloy sa pagkukwento, nakaabang naman si Lyndon sa orasan at nang tumungtong ito sa 11:00 ng gabi. Tumunog ang cellphone ni Beatrice. Ano ba yan? I have fun talking here. Sino ba to? Napakunot noo si Beatrice ang makita ang numerong tumawag habang si Lyndon ay tumayo na upang gawin ang plano. Bakit tumatawag ang management bill? Di ba nabayaran mo na yung sinabi kong bayaran mo, Lyndon? Sagutin mo na lang ang tawag. Okay. Yes, hello? Miss Beatrice, what the hell is wrong with you? Am I a joke to you? Mr. Zamoza, what's wrong? Anong ginawa kong mali? Did I input the finance bill in the wrong way? Maang-maangan ka pa, Miss Beatrice. How dare you betray our agreement? Mr. Zamoza, hindi ko naintindihan. Ang sabi mo, babayaran mo ang stock na inutang mo sa akin ng halos 1 taon, pero niloloko mo lang ako. Walang ni pisong pumasok sa akin. What? Isa pa, lahat ng business collaboration ko na-cancel dahil sa issue na kumakalat ngayon mula sa'yo. Ano? Hindi ko po kayo maintindihan. Sa hindi inaasahan ni Beatrice, hinablot ni Lyndon ang telepono at diretsong binagsak ito sa sahig at sinipa-sipa hanggang sa tuluyang masira. Lyndon, what do you think you're doing? Why did you do that? Hindi ba halata, Beatrice? Hinay-hinay kitang binabagsak. What do you mean? Napasandal sa mesa si Beatrice nang makaramdam ng pagkahilo. Anong ginawa mo sa akin? Nilagyan ko lang naman ng pampahilo ang wine mo. Kaya maya-maya makakatulog ka na. Pinunasan ni Lyndon ang kaniyang mga kamay at mula sa may cabinet, kinuha ang isang papeles. Ano yan? Bakit ako tinawagan ng management bill? Ibig sabihin hindi mo binayaran ang inutos ko sa'yo? Ganoon na nga. At hindi lang yan. Pinaharap ni Lyndon ang isang papel na naglalaman ng agreement form. Ano yan? Pinirmahan mo lang naman ang isang agreement form kung saan lahat ng personal at business savings mo mapupunta sa lahat ng orphanage dito sa Pilipinas. What? Pati na rin lahat ng mamahaling gamit mo rito sa bahay. Idodonate sa mga museum. Kahit ang suot mong alahas ngayon, kukunin na rin. Hayop ka! Akmang sasampalin sana ni Beatrice si Lyndon, pero kaagad itong umatras kaya hindi siya natamaan at dala ng pagkahilo. Natumba sa sahig si Beatrice. Bakit mo to ginagawa sa akin? Bukas na bukas din ay pupunta ang mga pulis dito upang hulihin ka sa mga kasalanan mong nagawa. Child exploitation sa pagkuha ng mga menor de edad ng mga tauhan mo. Attempted murder sa ginawa mong paglason sa anak ko. At debt evasion sa hindi mo pagbayad ng utang sa mga business owners na inutangan mo. How dare you? Matapos ang lahat ng kabutihang ginawa ko sa'yo, ito lang ang isusukli mo sa akin? Akala ko ba? Mahal mo ako, Lyndon. Ano pa bang kulang sa akin? Gusto mo ba ng pera? Alahas? Ang business ko, lupa, bahay at lahat, ibibigay ko sa'yo.
Lumuhod si Lyndon sa harap ni Beatrice at maigi siyang tinitigan sa mga mata. Gaya ng sinabi ng asawa ko sa'yo, hinding-hindi mo mabibili ang pagmamahal ko. Tumayo siya at naglakad paalis habang si Beatrice ay umiiyak at hindi kayang makatayo dahil sa pamamanhid na nararamdaman niya dahil sa pampatulog na nainom. Lyndon! Bumalik ka rito! Kung aalis ka rin naman, patayin mo na lang ako! Huminto sa paglalakad si Lyndon upang tignan ng huling beses si Beatrice. Kahit gustong-gusto kitang saktan, Beatrice. Hindi ko magawa dahil kahit ganoon ang ginawa mo sa pamilya ko at sa akin, hinding-hindi ako mananakit ng isang babae. Naway mabulok ka sa kulungan at naway hinding-hindi ko na makita pang pagmumukha mo. Lyndon, hindi! Lyndon, wag mo akong iwan! Pero wala na. Umalis na si Lyndon habang si Beatrice ay nakatulog na sa nainom niya. Hanggang sa sumapit ang umaga ay nagising na lamang siya na nasa loob na ng police station at isasagawa na ang investigation sa kanyang mga kaso. Walang oras na hindi nagsisigaw si Beatrice na tila para siyang baliw sa kanyang estado. Kumalat na sa lahat ng national TV ang nagawa niyang mga kasalanan at lahat ng ebidensya, kitang-kita na at wala na siyang karapatang magsinungaling pa. Guilty siya sa mga kasalanang inakusa laban sa kanya, pero dahil sa kanyang mga inasta na tila siya ay baliw, dinala siya sa isang mental hospital upang doon siya ikulong. Ngunit nanatili pa rin sa kanya ang pagiging desperada at maldita, kaya tumakas siya sa mental hospital at sa hindi inaasahan, nasagasaan siya ng malaking truck. Ibinenta ang kanyang bahay at lahat ng ari-arian para sa mahal na gamutan. Ngunit parang marunong bumawi ang tadhana. Dahil sa aksidente, pinutulan siya ng 2 paa dahil yun na lamang ang natatanging paraan upang siya ay mabuhay dahil kumalat ng infection sa kanyang mga paa. Halos 1 taon si Beatrice sa ospital at naubos lahat ng kanyang pera na minsan niyang naging kapangyarihan para gipitin ng iba. Wala ng mga paa, wala na ring pera at napagkakamalang baliw ang noon ay isa sa pinakamayamang si Beatrice. Naghihirap na siya ngayon at walang mahinga ng tulong ngayong mas kailangan niya. Isa na siyang hamak na walang silbi habang namamalimos sa gilid ng kalsada. Sa kabilang banda, bumiyahe papuntang Visayas si Lyndon dahil nabalitaan niya sa isang kapitbahay nila na nasa Negros Oriental na sina Danica at Celine sa probinsya ng Dumaguete City. Hindi siya nagdalawang isip na puntahan agad ang kanyang mag-ina. Sa tahimik na syudad, nalaman niyang sa isang purok naninirahan ang kaniyang pamilya. 10:00 ng umaga nang makarating siya sa isang bahay. Ramdam ni Lyndon ng kaba dahil hindi niya alam kung muli ba siyang tatanggapin ng kaniyang pamilya. Kinatok niya ang pinto at umaasang nandoon nga ang kaniyang mag-ina. Mula sa loob, rinig ang boses ng isang batang babae. Kaya pinigilan ni Lyndon ng maluha sa lubusang pagkamis niya sa kaniyang anak. Wait lang! Maya-maya pa ay binuksan ito ni Danica at nang makita ang taong nakatayo sa harapan ng pintuan, natigilan siya. Mama, sino yan? Nang makita ni Celine ang ama sa harap ng pintuan, diretso siyang tumakbo at mahigpit na niyakap ang ama. Papa! Papa, na-miss po kita! Halos 1 buwan na po tayong hindi nakikita. Miss na miss ko na po kayo. Miss na rin kita, anak. Papa, miss ka na rin po ni Mama. Di ba, Mama? Mama, okay lang po ba kayo? Hindi makagalaw si Danica sa kinatatayuan, pero bakas sa mga mata nito ang saya na makita ang asawa sa harapan niya. Kusa nang tumulo ang mga luha sa mata ni Danica at dahil doon, naluha rin si Lyndon kaya mahigpit siyang niyakap ng kaniyang asawa habang buhat-buhat sa mga bisig ang kaniyang anak. Masaya akong makita kayo ulit. Huwag kayong mag-alala. Hindi na ako aalis ulit. Hindi na tayo magkakahiwalay pang muli. Gagawin kong lahat para makabawi sa'yo at sa anak natin. Hinawi ni Lyndon ang luha sa mata ng kaniyang asawa at hinalikan ito sa noo. Sinyalis ng kaniyang tunay na pagmamahal kay Danica. Mahal, nangako ako na babalikan ko kayo. Kaya heto na ako. Mahal, miss na miss kita. Humagulgol ng iyak ang mag-asawa habang ang kanilang anak ay naiyak na rin sa saya nang makitang mahal na mahal ng kanyang mga magulang ang isa't isa. Papa, wag niyo na po kaming iwan ni Mama. Dito lang po kayo.
Oo naman, babawi ako sa inyo. Mahal na mahal ko kayong dalawa at gagawin lahat ni Papa. Papasaya ko lang kayo. Na hindi aabot sa puntong isasakripisyo mo ang sarili mo, Lindon. Magtira ka rin ng pagmamahal para sa sarili mo. Muling hinalikan ni Lindon ng asawa at hinawi ang luha sa pisngi nito. Pangako, sa tahimik na syudad ng Dumaguete, doon na naninirahan ang kanilang pamilya. Tahimik, payapa at masaya, malayo sa gulo at kalbaryong naranasan nila noon. Dumanas man sa hirap ng buhay at pangmamaliit sina Lindon at Danica, hindi ito naging hadlang upang tuluyan nilang isuko ang isa't isa. Nagkamali man si Lindon, nagawa pa rin siyang patawarin ni Danica dahil iyon ang totoong pagmamahal na pinangako nila noon sa harap ng simbahan. Totoo nga na ang lahat ay may hangganan. Gaya ng yaman ni Beatrice, noon ay halos kaya niyang bilhin kahit ang kaluluwa ng isang tao. Pero ngayon, ni piso at sinsilyo wala na siya. Ito ay paalala sa ating lahat na hindi mo madadala ang lahat ng yaman mo. Dahil sa huli, kabutihan at pakikipagkapwa-tao ang dadaig. Ang kwento ni Lindon at Danica ay isang magandang aral sa isang pamilya. Magiging mas matibay at matatag ang isang pamilya kung may pagpapatawad at pagmamahal sa bawat puso. Sa huli, nakatakas sa kalbaryo at paghihirap sina Lindon at Danica at namuhay ng payapa sa malayong lugar upang magsimula sa bagong yugto ng kanilang buhay. At naniniwala sila na hinding-hindi matutumbasan ng kahit anong halaga ng salapi ang tunay na pagmamahal. Wakas. Kung gusto mo ng ganito mga kwento, maaari mong i-like, mag-comment ng iyong feedback at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.